Unang araw ng Nobyembre taong 1981, si Headmaster Albus Dumbledore at Professor Minerva McGonagall ng Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry kasama ang groundskeeper Rubeus Hagrid ay hinatid ang bagong ulilang sanggol na si Harry Potter sa kanyang huling natitirang kamag-anak, ang mga Dursley. Sa loob ng 10 taon, si Harry ay naging katulong sa kanyang di mapagkalingang Aunt Petunia at dinagdagan pa ng pahirap niyang tito na si Uncle Vernon at spoiled niyang pinsan na si Dudley, na ang pinaalam sa kanyang dahilan ng pagkaulila niya ay namatay ang kanyang ama't ina sa isang aksidente sa kalsada o car accident. Isang araw nang pumunta ang pamilya Dursley sa zoo, si Harry ay di sinasadyang magdulot ng isang aksidente sa pamamagitan ng pagpapalaho ng isang salamin na kumukulong sa isang ahas, kaya nahulog dito si Dudley. Matapos ang insidente nito ay sunod-sunod na tumanggap ng mga liham si Harry na patungkol sa kanya na naroon ang kanyang pangalan at kung saan siya nakatira. Pero ang Dursley ay hindi pumayag na mabasa niya ang laman ng liham. At upang matakasan ang pagdating ng mga liham ay tumakas sila sa isang isla. Pero si Hagrid ay nakapunta sa kanilang tinutuluyan ng madaling araw at pinaalam kay Harry na siya ay isang wizard. At tumanggap siya ng cake at ibinigay sa kanya ni Hagrid ang acceptance letter sa Hogwarts. Pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Nang mag-umaga ay dinala ni Hagrid si Harry sa isang tagong lugar na tinatawag na Diagon Alley. Bumili rin siya ng kanyang wand at niragaluhan siya ni Hagrid ng kwago na ang pangalan ay Hedwig. At matapos niyaon ay inamin ni Hagrid ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang na sila'y pinatay ni Lord Voldemort. Decided to kill him. At kung bakit siya kilalang kilala sa Wizarding World at paano niyang natalo si Voldemort at paanong nakuha niya ang kanyang peklat sa noo. Something about you stumped him that night. That's why you're famous. That's why everybody knows your name. Ilang araw ang nagdaan ay binigyan si Harry ng ticket sa platform 9 3/4 sa King's Cross Station. Sa loob ng tren ay nakilala niya si Ron Weasley, galing sa isang malaki ngunit mahirap na pure-blood wizards na pamilya, at si Hermione Granger, isang witch na pinanganak na muggle, na mga naging lifelong best friends ni Harry. Oculus Reparo. Nang dumating sila sa Hogwarts, lahat ng estudyante ay nilagay ng sorting hat sa mga houses, ang Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw at Slytherin. Si Harry, Ron at Hermione ay napunta sa Gryffindor at noon nga'y nagkaroon ng kaaway si Harry, si Draco Malfoy, na napunta naman sa Slytherin. I think I can tell the wrong sort for myself, thanks. Dito ay natuto si Harry ng mga bagay patungkol sa wizardry at nakadiskubre patungkol sa kanyang nakaraan at sa kanyang mga magulang. Ang kanyang gila sa pagsakay sa isang walis tambo ang nagpapaging between sa kanya sa Gryffindor Quidditch team bilang seeker, na hindi madalas ibigay na posisyon sa isang first-year student. Isang gabi, ang trio ay napunta sa ipinagbabawal na palapag sa Hogwarts at nakakita sila ng giant 3-headed dog na ang pangalan ay Fluffy. Nang madulas sa pagsasalita si Hagrid sa pangalang Nicholas Flamel, nang magtanong ang trio tungkol kay Fluffy, ginamit ni Harry ang invisibility cloak upang pumunta sa restricted section ng library at hanapin ang patungkol kay Flamel, na siyang kilalang gumawa ng Philosopher's Stone, na isang bagay na lumidikha ng elixir of life, at si Fluffy ang nagbabantay sa batong iyon. Naisip ng trio na mayroong gustong lumampas kay Fluffy at kunin ang bato. Pinagdudahan nila si Professor Snape, na siyang nag-iibig na muling bumuhay kay Voldemort. At muling nadulas si Hagrid na ang aso ay nakakatulog kapag nakakapakinig ng tugtog. Nang sila ay nagsubok na kunin ang bato bago si Snape, nakita nilang tulog na si Fluffy. Matapos nilang makalampas sa aso ay nakasalunga sila ng maraming mga patibong. Nagulat si Harry nang malaman niyang hindi si Snape ang kalaban niya, kundi ang kanyang defense against the dark arts teacher na si Professor Quirrell. At noon ay inamin niya na ilang beses niyang pinagsikapang kunin ang buhay ng batang Harry, at si Snape ay nag-iibig na protektahan siyang palagi. I tried to kill you, and trust me, if Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact, I would have succeeded.
Tinanggal ni Quirrell ang kanyang turban at ipinakita ang mahinang si Voldemort na namumuhay sa likod ng kanyang ulo. Salamat kay Dumbledore. Nakita ni Harry ang Philosopher's Stone sa kanyang bulsa at kinumbinsi siya ni Voldemort na ibigay sa kanya ito at sumumpang ibabalik niyang buhay ang kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit tumanggi si Harry at siya'y pinagsikapang patayin ni Quirrell. Nang hawakan siya ni Harry ay naging alabok sila at si Quirrell ay namatay. Si Voldemort naman ay dumaan kay Harry kaya siya nahimatay at si Voldemort ay tumakas. Nang magising si Harry ay nasa hospital wing na siya at ipinaliwanag ni Professor Dumbledore na ang bato ay sinira na at ang kanyang mga kaibigan ay ligtas na. Si Quirrell ay naging alabok dahil sa kanyang paghipo sa kanya, dahilan sa love-based protection na inilagay ni Lily Potter sa kanya nang siya'y paslangin ni Voldemort. Sa katapusan ng taon ay nagbilangan na ng house points at nagkaloob ng extra points na naging dahilan kung bakit na ipanalo ng Gryffindor ang House Cup. Nang pauwi na ang lahat, naisip ni Harry na kung ang lahat ay pabalik na sa kanilang mga tahanan, siya naman ay papalayo rito dahil ang kanyang tahanan ay ang Hogwarts.